Yan, magandang umaga po sa bawat isa. Ang ating pong pag-aaralan ngayon ay isa pong topic na ayaw pong pag-usapan ng marami dahil ito po ay may kabigatan, pero ito po ay isa po sa mga pundasyon ng ating pong pananampalataya. Ito po ay ang kahulugan ng tunay na disipulo. Yan. Ano ba yung tunay na kahulugan ng disipulo? Kasi pag sinabi po natin na disciple, learner learner po yan sa Greek na salita. Ang kahulugan po nun ay ang kahulugan po ng disciple ay learner, follower. Yun po yung pinaka-basic Pero kapag pinag-aralan po natin ang konteksto ng salita ng Diyos, kung ano yung ipinapakita po ng salita ng Diyos, makikita po natin na ito pala ay mahirap na isabuhay at mahirap po na gawin. Hindi po pala ito napakadali na parang learner, follower, parang estudyante mag-aaral. Kapag ganun lang yung inisip natin, parang napakasimple lang kasi naisip lang natin yung pagpasok sa paaralan na ikinukumpara po natin doon na tayo bilang estudyante, ang teacher naman natin ay si Jesus. Pero kapag tinignan natin, ano ba yung naging buhay ni Jesus? Ano yung kanyang mga pinagdaanan? Kasi po, ang pinagkaiba ng estudyante sa secular na mundo, kapag siya tinuturoan ng guro, inaasahan na siya makakagraduate, may matataas na grado, naunawaan yung leksyon, yung aralin, ganun lamang po. Hindi direktang ibinibigay sa kanila yung commitment o yung pagpapatong ng burden na dapat maging katulad mo yung teacher mo. Maging katulad mo yung math teacher mo, English teacher mo, na ganito, ganyan. Hindi. Basta makatapos ka ng pag-aaral, maipasa mo yung grado mo. Well, pagdating po sa Bible, sa discipleship, iba po lumalalim yung pagiging learner at follower. Kung saan tayo, literal na inaasahan sa atin ng Panginoong Jesus bilang mga disipulo ng Panginoon, lalakaran mo yung nilakaran ng Panginoon, tutularan mo. Kaya po doon bumibigat ang pagiging disipulo. Kaya doon dapat po ay na sa ating mga buhay, Panginoon, madali ba na maging tagasunod mo? Madali ba? Kasi po, kapag sa iba't ibang instances po sa Biblia, kapag may nagsabi sa Panginoon, Lord, susunod kami sa inyo. Sabi ng Panginoon Jesus sa isang bahagi ng kasulatan ng Gospels, ang anak ng tao ay wala man lang mapaghiligan ng kanyang ulo. Nais mo pa bang sumunod? Tapos sabi po ng isa ay, susunod po ako sa inyo, pero hayaan mong ilibing ko muna ang aking ama. Sabi ng Panginoon Jesus, hayaan mong ilibing ng patay ang kanyang kapwa-kapatay. Ikaw, ang tungkulin mo ay sumunod sa akin. Parang susunod kami sa inyo. Sabi ng Panginoon Jesus, ang sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat na siya ay lumilingon. Para siya nag-aarawan, hindi siya dapat lumilingon sa kaliwat kanan, kundi dire-diretso lang po. Tapos sabi po ng iba, parang susunod kami sa inyo. Ang sino man nagmamahal sa kanyang pamilya, magulang, asawa o anak nang higit kaysa sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. So doon po makita natin yung bigat ng pagiging tagasunod ng Panginoon, mag-aral ng Panginoon, na hindi po ito madali. Kung saan, naalala ko po yung sabi ng isa pong kapatiran, talagang ibibigay mo yung buhay mo. Ibibigay mo yung buong puso mo, yung buong buhay mo. Hindi ka tanggap-tanggap sa Panginoon yung 50-50 na paglilingkod o kahit 90%. Kundi 100% yung puso mong ibibigay mo. Hindi ko po sinasabi na 100% tayo dapat mag-full-time ministry. Hindi po yung ibig ko sabihin sa 100% Hindi ko po ibig sabihin na full-time ministry. Dahil hindi naman po lahat ay tinatawag na full-time na ministers o full-time na maglilingkod yung buong oras. Ang ibig ko po sabihin sa 100% ay yung buong buhay mo, buong puso mo, ipapasakop mo sa Panginoon, sa Lordship po niya. Bilang siya ang guro at tayo po yung mag-aaral. At yun po yung mabigat. Yan, bago po tayo magpatuloy, tayo po ay manalangin. Hallelujah. Shikara sakalati. Ula sakalasi. Panginoon, we dedicate this time for you, Panginoon. Inihadod po namin ang oras na ito. Mapapurihan ka nawa sa sandaling ito, Panginoon, na pinag-aaralan ng salita. Panginoon, inaamin ko po, ako po ay kulang. Hindi ko po ito kayang ipaliwanag sapagkat marami akong kakulangan sa pagiging disipulo mo at tagasunod mo. Sa inyo ko po ito sinusukong lahat. Ikaw po, Panginoon, ang manguna, Banal na Espiritu, kayo po ang maghari. I speak the revelation of the Lord Jesus. I speak the revelation of the Holy Spirit. I speak the revelation of the Father, Panginoon, na ikaw, O Diyos, ang siya pong manguna, maghari, pamamagitan ng Banal na Espiritu, ipaunawa sa amin, Panginoon, ang tunay na kahulugan ng pagiging alagad o disipulo ng Panginoon. Lord, let the blood of the Lord Jesus cover us right now, even our minds, even our hearts, Panginoon. In Jesus' name, we rebuke all the works of the enemy. At ikaw, Panginoon, siya pong patuloy na gumalaw at kumilos. Panginoon, open our spiritual ears, open our spiritual eyes, Panginoon, to hear from you. In Jesus' name, amen, amen.
Yan, bago po tayo magsimula, tayo po ay umawit po ang Holy Spirit. Yan, isa na kami. Patuloy nating ayayahan ang pagkilos ng banal na Espiritu. Maliban po sa kanyang pagkilos, wala po tayong magagawa at wala din po tayong mauunawaan sa kanyang salita. Hallelujah. I need your anointing, come with your power. Love you, Holy Spirit. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. Every day I go to love you more. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, fall on me now. Your power, I love you, Holy Spirit. That's my song. I'm reaching for your hand. You hold my life in your hands. Draw me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and truth again. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands. Drawing me closer to you. Hallelujah, hallelujah. Ula sakala shi, yala kala sakala shi, yala kala sakala su ala. Ula sakala shi yala i. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Holy Spirit, minister unto us, Holy Spirit, Holy Spirit. Iya kala sakala su, mula kala sakala shi, iya kala hala sakala iya la hala ku. Hallelujah, we speak your glory, we speak your power, we speak your greatness, Holy Spirit. Holy Spirit, Holy Spirit, Hallelujah, Shikala Sakala Su. Hallelujah, Jesus, Jesus, you are King, Panginoon. Holy Spirit, Holy Spirit, teach us to be disciples of Jesus. Banal na Espiritu, hinihiling po namin, itanyag pong muli, Panginoon, ang kapangyarihan, kadakilaan ng Panginoon Jesus sa aming pong mga buhay. Turuan mo kami, Panginoon, na maging mabuti ang mga disipulo niya. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ayan. So, salamat po sa
pagsama ng kanyang pong banal na Espiritu. Hiwalay po sa pagkilos ng banal na Espiritu ay wala po tayo na magagawa. Mateo 16:21 to 27. Mateo 16:21 to 27. Dito po sa babasahin po natin talata, ito po yung eksena na kung saan direktang kinumpronta po ng Panginoon Jesus ang kanya pong alagad na si Apostol Pedro at pati na rin po ang 12 apostol. Direkta po niya kinumpronta at ipinaunawa niya ang bigat, ang realidad ng pagiging tagasunod ng Panginoon. Mateo 16:21. Mateo 16:21 to 27. Hallelujah. Sabi po dito, mula noon, ipinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad ang mangyayari sa kanya. Sinabi niya, dapat akong magtungo sa Jerusalem at magdanas ng maraming hirap sa kamay ng mga pinuno ng bayan, mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan. Okay, papatayin, ngunit sa ikatlong araw ako ay muling mabubuhay. Verse 22, dinala siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan, Panginoon, huwag nawang itulot ang Diyos, kailan may hindi iyan mangyayari sa inyo. Verse 23, ngunit hinarap siya ni Jesus at sinabihan, lumayo ka Satanas, hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo hindi sa Diyos kundi sa tao. Verse 24, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang cross at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas sa kanyang buhay ay mawawalan nito. Sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao, makangkang man niya ang buong daigdig, ngunit papapahamak naman ang kanyang sarili. Ano may bibigay ng isang tao, papalit ang kanyang buhay, sapagkat darating ang anak ng tao na kasama ang kanyang mga anghel, at taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama. Sa panahong ito'y gagantipalaan niya ang bawat tao ayon sa ginawa nito. Yan. Kasama na po natin ang verse 28. Tandaan ninyo na ilan sa inyong naririto na hindi mamamatay hanggang hindi nila nakikita ang anak ng tao na dumarating bilang hari. Para pagpalaan po ang inyong salita, we speak the power of your Holy Spirit, we speak the power of your word to bring life into us. In Jesus' name. Amen. Amen. Yan. Ang Christian attitude po natin, kadalasan ay katulad po ni Apostol Pedro. Nais po natin ng prestige, nais po natin ng honor, subalit hindi po natin handang yakapin yung mga pagtitiis at saka po yung mga paghihirap. Ang nais po natin kadalasan pagtatasunod ng Panginoon, tapos nakaka-attend po tayo sa mga anointed na mga gawain, mga prophetic na anointing. Madalas at tinitingnan agad natin yung mga dakilang bagay. Lord, nais ko ng ganito kapangyarihan. Nais ko po ng ganitong anointing. Nais ko po makapag-prophesy, makapag-heal, na hindi naman po talagang masama. Dahil nasabi po sa salita ng Diyos, i-deserve po natin yung mga pinakamatatas na kaloob. Hindi po masama. Subalit ang masama, nalilimutan natin yung proseso bago ito na isabuhay ng mga apostol. Bago po ito mismo ipinakita ng Panginoon Jesus sa kanya pong buhay, madami pong pinagdaanan ang Panginoong Jesus. Madalas na nasa atin yung prestige, honor, anointing, pero po yung proseso, yung pong proseso na kanya pong pagbabasag, yung po yung hindi natin ninanais kalalasan. Bago po dumating yung matinding anointing, mauuna po yung breaking. Breaking, babasagin ka muna at wawasakin ka muna ng Diyos. Tapos sa ganun, naging karapat-dapat ka na humawak sa anointing. Sa katotohanan po mga kapatid, ang dami pong nanonood po ako ng teaching kahapon ni Bruce Allen na sabi niya, pwede mo namang ma-perfect ang spiritual gift. Sanayin mo na sanayin, i-perfect mo ng i-perfect. Pero kapag hindi mo binigyan ng kahalagahan yung paghuhubog ng Diyos sa iyong character, mapapabilang ka doon sa Mateo 25 yata ka doon ng kakamali. Hindi ko alam po 25. Sabi doon, Panginoon, nagpalayas kami sa iyong pangalan, para sa mga demonyo, nagbaralin mga may sakit, nangaral sa iyong pangalan. Sabi po naman, Jesus, lumayas kayo. Hindi ko kanya kilala mga napagawa ng masama. Before we desire yung pong matataas na anointing pagkilos ng Panginoon na banal na Espiritu sa ating mga buhay bilang isa sa mga tatak ng pagiging disipulo niya, dapat po handa tayong yumakap sa breaking, sa pag-ano ng Panginoon. So dito po, Matthew 10, 35 to 40, sa Marcos 10, nais ko lang pong basahin ito. Ito po yung attitude ng dalawang apostol ng Panginoong Jesus na madalas po ay nagkakaroon din po tayo ng ganitong attitude pagdating po sa pagiging tagasunod ng Panginoon. Nasabi po sa Marcos 10,
35 to 40, ang sabi po doon, lumapit kay Jesus ang mga anak ni Zebedeo na sina Santiago at Juan. Sinabi nila, Guro, mahilingin po sana kami sa inyo. Anong nais ninyo? Tanong ni Jesus. Sumagot sila, sana po ay makasama kami sa inyong karangalan at maupo ang isa sa kanan at isa sa kaliwa. Ngunit, sinabi ni Jesus sa kanila, hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi. Makakaya ba ninyong tiisin ang hirap na aking dinaranasin? Makakaya ba ninyo ang bautismong ibabautismo sa akin? Opo, tugon nila. Verse 39, sinabi ni Jesus, ang kopang aking iinuman ay iinuman nga ninyo at babautismuhan nga kayo sa bautismong tatanggapin ko. Ngunit hindi ako ang magpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang makarangalan iyan ay para lamang sa mga pinagdaanan. Dito, yung pagsagot ni, ang katotohanan, pag dinamnam po natin to, yung pagsagot ni Juan at saka po ni Santiago, ay sumagot lang sila ng, opo, handa po kami, dahil lang iniisip kami nila, yung talagang karangalan, hindi nila binigyan ng pansin, yung talagang pagtitiis, kaya nilinaw ng Panginoon. Yung kopa na inuman po, inuman din yung magtitiis din kayo. At yung bautismo, natatanggapin ko, hindi po yung water baptism, kasi nakalampas na po si Jesus doon sa water baptism, sa pagpupong ito. Ibig ko sabihin, yung paghihirap, yung pong pagtitiis, yun din po yung ating daranasin. So, sa ating po pag-aaral ngayon, ito po yung nilit sa akin ng Panginoong Jesus, nakahulugan po ng pagdidisipulo. Nakahulugan po ng pagdidisipulo o pagiging disipulo, ito po yung pagpatay sa sarili upang mayakap at masunod ang buhay ni Kristo o masundan. Pagpatay sa sarili upang mayakap at masundan ang buhay ni Kristo. Pagpatay sa sarili upang mayakap at masundan ang buhay ni Kristo. At ito po yung pinagdiinan ng Panginoon sa mga talatang ito. Yun. Breaking, bago po yung uplifting o yung anointing. Breaking, ito po yung pathway to maturity. Without breaking, hindi po tayo magmamature. Without breaking, without suffering, without po na i-break ka muna ng Panginoon, humahin ka muna ng Panginoon, wala pong maturity tayong matatanggap. Mga kapatid, ang anointing, kung anointing at anointing lang, hindi po magdudulot siya ng maturity ng character. Hindi po. Kinakailangan po yung breaking para yung ating character ay mag-mature. The anointing itself ay hindi po magdudulot ng maturity sa atin. Kailangan po yung suffering, kailangan po yung breaking. Uplifting. Ito po yung uplifting, denying desiring to be uplifted without suffering or breaking is immaturity. Kung nais lamang po natin ng uplifting without the desire to embrace breaking, yun po ay immaturity. At kahit po si Jesus ay nag-endure din po at dumaan po sa proseso. Nung una po, siya po ay child, anak ng Diyos, opo, pero bilang isang child, subalit nung po siya pumasok na sa public ministry, siya naman po ay naging son o man. Jesus was once a child, then became a man. Nung po siya ay bata, alam po natin, siya po ay nag-aaral sa templo na nagpapaturo sa mga rabay. At alam naman po natin, ang kaalaman po ni Jesus kung tutusin lamang sa mga rabay, subalit nagpasailalim siya noon. Hindi po siya agad na nagturo. For 30 years, siya po ay nag-aral din ng scriptures. For 30 years, siya po ay namuhay bilang karpentero. Na kung saan, kung tutusin, napakahirap para sa atin noon. Na kung saan, ikaw ang anak ng Diyos, tapos ihahambol mo for 30 years ang iyong sarili, na hindi ka muna lalabas, hindi ka muna mangangaral in public, hindi ka muna magpapakita ng miracles. 30 years. 30 years pong hinunma ang Panginoong Jesus, bagamat perfect na po ang kanyang character. Patutusin, wala na pong uhunmayin sa kanya. Pero dumaan po siya sa proseso. 30 years siyang hinunma ng Panginoon para po sa ilang taon na ministry, 3.5 years. 3.5 years, tayo baliktad. Ang gusto po natin, Lord, 30 years tayong gagawa sa ministry, pero yung paghuhunma sa atin, baliktad, kaunting panahon lang, binabaliktad po natin. Kung nais po natin na maabot yung kalagayan ng isang pagiging effective na disipulo ng Panginoon, dapat po willing tayong dumanas sa breaking stage. Ayun. So, through discipleship, ito po ulitin ko, pagpatay sa sarili upang mayakap at masundan ang buhay ni Kristo. Verse 21, discipleship begins in knowing the life
of Christ. Yan. Discipleship begins in knowing the life of Christ. Sa verse 21, mula noon ay pinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad ang mangyayari sa kanya. Dapat siyang magtungo sa Jerusalem at magdanas ng maraming hirap sa kamay ng mga pinuno ng bayan, mga punong pari, at mga tagapagturo ng kautusan. At sinabi po niya doon, ako ay papatayin, ngunit sa ikatlong araw ako ay muling bubuhayin. Mga kapatid, ang tunay na pagdidisipulo, pagiging disipulo ay nagsisimula kay Jesus. Nagsisimula sa kanyang buhay. Nagsisimula sa pag-alam sa buhay ng Panginoong Jesus. Ayun. Alam po natin ang buhay ni Jesus, submission. Sa kanya pong early days, nagsabit siya sa kanyang mga magulang, nagsabit po siya sa mga guro, sa mga rabay ng templo. Siya po ay, at nung siya nasa public ministry, siya din po ay nakaranas po ng rejection at humiliation kahit po sa kanya po sariling pamilya, kahit po kanya po mga kapatid, hindi siya pinaniwalaan. At sa kahuli-hulihan, siya po ay nagsuffer at dumanas po ng kabumal-dumal na kamatayan sa krus. Ibig sabihin po mga kapatid, nung unang mga sandali na kanyang buhay, hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay dito sa lupa bilang tao, siya po ay hindi umalis sa kababaang loob at sa pagbabasag. Lagi po na siya ay naroon, bagamat wala na po babasagin sa Panginoon sapagkat siya po ay perfect. Nag-iwan po siya ng perfect example. Kaya alam po natin na sinasabi sa Filipos 2, 5, 6, 7, 8, ang kaisipan ninyo ay maging katulad ng Panginoong Jesus, na bagamat siya ay Diyos, hindi niya pinagpilitan, nakarangalan, na pagiging kapantay ng Diyos, sabat ibinaba niya ang kanyang sarili at nagtiis ng hirap hanggang sa kamatayan sa cross. So, iyon po discipleship begins in knowing the life of Jesus. Kaya dito, ikinuwento na Panginoon Jesus, ako ay pupunta na sa Jerusalem at kailangan ko magdanas ng hilap at ako ipapatayin doon. Ipinapaunawa niya na kung gusto ninyong sumunod sa akin, magsisimula tayo sa buhay ko. Ito yung buhay ko. Paano po sinasabi ng Panginoon Jesus, ito yung buhay ko. Ako yung susundan ninyo, pero ito yung buhay ko. Ngayon, kung nais ninyo maging alagad ko, tansyahin ninyo kung talaga kaya nyo sumunod. Kasi ito ang buhay ng inyong Panginoon. Nasabi nga po ng Panginoon Jesus, kung ang pinuno na sambayan ay dumanas ng hirap, dumanas ng pagtitiisin, lalo na nadadanasin din yun at iyakan haharapin ng mga tagasunod. Ngayon, kukulang po yung oras para sabihin ko yung mga persecution sa ibang bansa. Sa bansang China po, ikinukulong po sa lata yun, kaunting butas lang ang meron. Talaga po kapag tag-init, nagkakahamon po sila ng sunog sa balat kasi ibinibilan po sa initan. Pag naman po taglamig, talaga po nagyayelo, naninigas po yung mga balat nila. At nabubutong po sila. Saglit lang po sila pakakainin doon sa mga pulungan nila na lata na kaunti lamang po ang butas. Talagang ibibilad sila sa initan, sa arawan, o kaya naman po i-expose po sa lamig. Ganun po yung torture. Kung mapapanood po ninyo yung si Brother Yun, research po ninyo niya sa YouTube, ang dami po niya patotoo doon yung pinaghirapan niya na during his fasting na 74 days, siya po ay hinahampas, pinapalo, at yung batuta po na di kuryente ay sinusubo po sa kanyang bibig. So, ang mga tunay na naghandog ng buhay sa Panginoon ay nagdanas po ng ganung hirap. Hindi man literal na gano'n ang ating danasin. Lahat po tayo may tiisin. Kapag po tayo nag-decide all out na pagsunod sa Panginoong Jesus, kung ano sabi ng Banal na Espiritu, susundin po natin, kung ano sinasabi sa kanya kasulatan, susundin natin, nakaranas po tayo ng mga pag-uusig persecution. Hindi man sa gano'n na physical, sa ating magulang, pwede po sa ating kamag-anakan, sa paaralan, sa community, makaranasan po natin yun. Mga kapatid, ipinakita po ni Jesus yung kanya pong buhay dito. Minsan tayo po, nag-idolize po tayo sa mga man of God, woman of God. Minsan, nagdali po natin mag-idolize, lalo po doon sa mga nagtuturo. Minsan, prosperity teachers pa po ating na-idolize na parang walang hirap, pulos kasaganaan. Mga kapatid, kung nais po natin epektibo maglilingkod ng Diyos, wala pong problema na makakuha tayo ng inspirasyon at ng kalakasan sa mga taong yun na ginagamit po ng Diyos. Hindi ko po sinasabi sa prosperity teachers po sa mga tao na ginagamit ng Diyos, wala pong problema yun. Nagiging kalakasan talaga sa atin. Pero number one, dapat po nakapukol yung ating isip at ating puso. Ano ba yung naging buhay ni Kristo? At ano ba yung klase ng buhay na daranasin ko pag ako yung naging disipulo niya? Kasi siya po yung leader natin, siya po yung guro. Kung ano yung buhay niya, doon po papattern ang ating pong buhay. Verse 22, We are the ones responsible in stopping the process of discipleship. Tayo po yung responsable
sa paghadlang sa proseso ng pagdidisipulo sa atin ng Panginoon. Bakit? Sa verse 22 po, sabi po doon, matapos pong sabihin ito ng Panginoong Jesus sa kanyang mga alagad na siya magdudunas, magdadanas ng hirap. Verse 22, sabi po doon, dinala siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan, Panginoon, huwag nawang itulot ang Diyos, kailanman ay hindi iyan mangyayari sa inyo. Yun, kadalasan, tayo po yung pumipigil sa kalooban ng Diyos. Tayo po, hindi po ang ating pastor, hindi po ang ministry ang humahadlang sa ating pagiging disipulo ng Panginoon. Bagamat hindi po perfect ang ating ministry, hindi po perfect ang ating church, hindi po perfect ang ating pastor, ang katotohanan po, ang pinakamingpit nating kalaban bilang tagasunod ng Panginoon ay ang ating pong sarili. Totoo po yun. Ang ating pong sarili, ang ating pong sarili. Inaalaw po natin si Satan na i-corrupt tayo, ang ating pag-iisip, ang ating puso. Dito po malalaman natin sa verse 23, napanggarian na pala ni Satanas sa isang bahagi ng isip at puso ni Pedro, kaya po ito nasabi ni Pedro na wag nawang maghilap ang Panginoong Jesus. Verse 23, along the way, Jesus reestablishes discipleship by breaking the foothold of Satan in our mind and heart. Kung tayo po ay naghahangad na maging disipulo ng Panginoong Jesus, gagawa po ng paraan ng Diyos si Jesus upang mawasak ang foothold ni Satan sa ating isip at puso. Verse 23, kinumpronta po ni Jesus si Apostol Pedro. Direkta po niya kinumpronta. Sabi po dito, ngunit hinarap siya ni Jesus at sinabihan, lumayo ka Satanas, hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip ko hindi sa Diyos, kundi sa tao. Nais ko po bigyan ng diin, ang iniisip mo ay hindi sa Diyos, kundi sa tao. Ang rebuke ni Jesus ay si Satan, pero sabi niya, ang kalooban mo ay hindi sa Diyos, kundi sa tao. Ibig sabihin, kapag po tayo ay nasa flesh, kapag hindi natin niyayakap ang kalooban ng Diyos, ang kaisipan po natin bilang tao ay katulad po at kapantay lang, kalarawan ng isipan po ni Satanas. At nakakatakot po yun. Kapag po tayo ay carnal Christian, kapag po patay ang ating pong spirit ay mahina, pero malakas ang ating soul, ang ating carnal, ang ating pong isip ay nagiging katulad nung kay Satan. At nagagawa po pang himusukan ni Satan ang ating isip, ang ating puso. Kaya, kailangan nating palakasin ang ating inner spirit, ang ating inner man. Kung tayo po ay nakakapag-tongues, lagi po tayo mag-tongues, lagi po tayo mag-repent. Di ba po sa hindi nababaptize ng Holy Spirit, lagi po tayo mag-repent. Sa bawat isa po, kahit po sa mga nabaptize na sa Holy Spirit, lagi po natin bantayan ang ating isip. Lagi po nating i-clear ang ating isip at i-purify ang ating puso. Subukin po natin sa Panginoon. Sabi nga po sa Roma 12, yan. Nice ko lang pong balikan. Renewing of the mind. Ayun, nasabi po sa Roma 12, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa inyo, ako niya ikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamban ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong mga pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Hayaan daw po natin ng Diyos na baguhin ng ating isip upang malaman natin kung ano ang kalooban ng Diyos. Maliban po na i-renew natin ang ating isip, hindi po natin malalaman ang kalooban ng Diyos. Naalala ko po din, ay yung isa pong teaching ni Bruce Allen, nagturo siya kung paano magtagumpay sa battlefield. Ang battlefield po yung ating isip. Sabi po niya, nung mga una pa lang siyang mananampalataya, unang taon na sumusunod sa Panginoon, kailangan niyang i-rebuke yung kanyang masamang pag-iisip, i-uproot. Yung dinedeclare niya, Lord, uproot this thought in Jesus' name. At sabi niya, maya't maya, sa isang araw, kulang ang 100 times, maya't maya daw siyang nag-a-uproot ng negative thoughts. Pero habang pala ginagawin niya araw-araw, nakikita niya sa Satan, hindi na effective yun, hanggang sa lulubay ang kanya unti-unti doon sa area na yun. Pero pag nakikita niya na mahina ka doon, na ikaw ay napapasakop niya sa ganung kaisipan, halimbawa, ang ating po kahinaan ay yung approval ng tao, kahinaan po natin yung fame. Kapag tumatalab yun sa'yo, habang tumatalab yun sa'yo, yun at yun ang ibibigay ni Satan na kaisipan sa'yo hanggang sa hindi ka talaga lumalim na mananampalataya kasi simple lang na kaisipan, bumabagsak ka na. Sabi po ni Bruce Allen, kapag natutunan ninyo ito, mabilis yung progress, winning the battlefield of the mind. Kapag ito yung natutunan natin bilang mga mananampalataya, kasi kung ano yung nasa isip natin, yun yung pumapasok sa ating puso.
kung mapagpagtagumpayan natin ito, ilang taon ng ating Christian growth ay mapapabilis sa loob lamang ng ilang buwan. Nasabi nga ni Bruce Allen, kung ito'y natutunan lang namin at na-master ng mas maaga, ay talaga daw mas malalim na talaga sila dapat sa Panginoon. Noong mga una sila mananampalataya, ilang taon yun, nasabi niya talagang mayat-maya paglilinis ng kanyang isip at ng puso. Pero habang tumatagal daw, ay talagang nagiging mas madali yung laban at mas nakakalakad siya sa kalooban ng Diyos. Nagsisimula talaga sa isip at kung ano yung entertain natin sa isip, yun yung pumapasok at naghahari sa ating pong mga puso. Ayun, lagi po na clear the mind and purify the heart. Verse 24, true discipleship is a painful process and it cannot be changed. Ayun. Ang tunay po pagdidisipulo ay isa pong masakit na proseso at hindi po natin ito pwedeng baguhin o i-compromise o kababawin. Ayun, pinaliwanag po ni Jesus, matapos nang i-rebuke si Peter, lumayo ka Satanas, hadlang ka sa aking landas, sa verse 24, pinaliwanag po niya yun. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kailangang itakwil ng kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Yun po yung proseso. Tatlong bahagi, self-denial, pangalawa po ay carry the cross, pangatlo po ay follow Jesus. At ang pinakamabigat po doon, kadalasan ay yung self-denial. At doon po tayo madalas na nabibigo. Madalas, gusto natin pasanin yung ating krus, pero hindi naman natin itinatakbo lang ating sarili. Kapag po natin lubos na tinatakbo lang ating sarili, baka ibang krus po ang ating pinapasan. Kasi kailangan matutunan natin ang pagpatay sa sarili at ito po ay araw-araw. Araw-araw po ito. Sabi po sa Romans 8:13, patayin ninyo ang mga gawa ng laman sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na espiritu. Romans 8 verse 13. Yung pong pagpatay po sa laman, bahagi po yun. Malaking bahagi ng self-denial. Yun. At ito ay pong seryosong bagay. Verse 25, our refusal to deny ourselves can put us to a position to lose our life in Christ. Ayun. Our refusal to deny ourselves can put us to a position to lose our life in Christ. Verse 25, ang sabi doon, ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito, ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakabit ito. Actually po, sa talata po na ito, sa konteksto po, ang tinutukoy po talaga ni Jesus dito ay literal na buhay, itong physical nating buhay. Kasi po, ang konteksto po nito ay yung pagpapahilap sa kanya sa Jerusalem. Kaya po nagkaroon ng rebuke-an dito, pagitan po ni Pedro at po ni Jesus, ay dahil ang konteksto po ng kanilang usapan ay yung darating na pagpatay sa Panginoong Jesus sa Jerusalem. Kaya po, konteksto po talaga dito yung literal na buhay. Pero pwede po natin itong i-apply sa ating po pang araw-araw na buhay na kapag hindi po tayo willing itakwil ng ating sarili, yung pong pag-iingat natin sa ating sarili, kapag po hindi natin kayang tanggalin yung pagiging self-centered natin, tayo po ay nanganganib na ang kalikasan ng buhay ni Kristo ay mawala sa atin. Kasi simula po nang ang tao ay bumagsak, yung pong fall, the great fall, kay Eva at Adan, simula po na magkasala ang tao, natural na po na kalikasan ng tao ang maging self-centered. Ngayon, nagkakaroon na po ng laban sa atin dahil tayo po ay nakipag-isa sa Panginoong Jesus. At habang pinapalakas po natin ang ating spirit man, yung pong ating inner man na konektado sa Panginoon, unti-unti yung po self-centeredness natin na nasa flesh at nasa soul, unti-unti po yun ay unti-unti po manghihina at masusupil po. Masusupil siya. Ayun. Being self-centered, valuing our life and all its wants or desires than valuing who Christ is in us is the greatest obstacle. Ayun, ulitin ko po. Valuing our life and all its wants or desires than valuing who Christ is in us is the greatest obstacle in discipleship. Kapag po binavalue natin ang ating buhay at ang lahat ng desires natin kaysa sa pagbavalue natin sa Panginoon, yun po yung greatest obstacle. Ayun. Isa pong area ng bagay nito na tinuturuan ko ng pagiging simple. Kasi po dati talagang ang gusto ko ay laging may bago, lagi po may bagong gamit na branded. Pero habang inaano po sa akin ng Panginoon, pinaliwanag po sa akin ni Jesus yung kay John the Baptist, kasi lagi po niya inaano yun, yung mantel ni John the Baptist na meron tayo ngayon na ipangaral din mo si Jesus, ihanda ang daan ng kanya pagbabalik. Kaya ang ibig sabihin po pala ng Panginoon doon sa pagsusuot
ni John the Baptist ng ganong kasuotan, yung pag ng pulot pukyutan, ang spiritual significance pala nun ay yung simple lifestyle na bahagi po ng humility. Kung nais mo na sumunod talaga sa Panginoon, kung nais mo na sumunod sa Panginoon, bahagi doon na pagiging disipulo ng Panginoon, yung simple lifestyle. Kasi na ibinababa mo yung sarili kahit sa ganung bagay para ikaw ay talagang yung buhay ni Kristo ay makita sa iyo. Hindi ko po sinasabi na kasalanan na pagiging mayamang Kristiyano dahil madami pong mayamang Kristiyano sumusunod sa Panginoon. Pero kung mapapasin po ninyo, doon po sa mga nagmi-minister, doon po sa mga missionaries na talaga pong nasa Panginoon kahit po sila ay mayaman. Pag nakita nyo sila na nagsha-shopping, na nagmumol, simple lang, nakachinelas lang, simpleng t-shirt lang, totoo po. Kumbaga, naging na sa kanila na, oo, totoo, pinagpapala ako ng Diyos para makapag-mission, totoo, pero hindi ko niyayakap yung marangyang buhay. Hindi ko po sinasabi kasalanan na magsuot po ng magagandang damit, hindi ko po sinasabi yun. Ang ibig ko po sabihin dito, ginagawang simple ng Diyos sa ating lifestyle na hindi marangya, na kung saan tinatanggal niya lahat ng luxuries, lahat ng pagiging sanlibutan, para po maging mga taong simple, subalit ganap sa character. Ano po? Ganun po. Na kung saan inihiwalay talagang literal ni John the Baptist ang kanyang buhay sa sanlibutan, nananalangin lang siya madalas, nag-aayuno, dahil simula pa lang, sa napupunan pa lamang ng kanyang ina, siya po ay dinuspos na ng banal na espiritu. Kaya check po natin ang ating puso. Kapag taon-taon may desire ka na palitan ng iyong cellphone at gusto mo yung branded na magaganda mamahal, kapag taon-taon like kang mag-desire ng ganitong bago, ng ganitong ganyan, kapatid, i-check po natin ang ating puso at baka hindi na po naaano sa Panginoon. Sabi nga po, pinapauna nga po sa kanyang Panginoon itong mga huling araw, gamitin mo kung anong mayroon ka. Sapat na yun para sa ministry. Gamitin mo kung anong mayroon ka. Sapat na yun para sa ministry. Ayun. Kaya po salamat po sa Panginoon. Kung mamubuksan yung gimbal, kapag hindi pa kayo nakalak, masisira yung gimbal. Pero pag nakalak, okay lang yun. Ayun. Steady. Kaya po, ayun. 3D. 3Ds. Tatlo pong D. Kailangan po natin i-deny sa ating sarili. Dreams. Desires. At saka po, decisions. Dreams, desires, decision. Hindi ko po sinasabi ng mga palat natin ay masama. So, kailangan po natin isuko sa Panginoon. Dream, desires, at saka po, decisions. Naalala ko po, yung po kaibigan po namin na pastor, ang taas po ng pangarap niya. Gusto niya maging doktor sa pag-aaral, mataas na kurso, ganun. Pero, pag po kami nananalangin, lumalabas po sa kanyang prayer, Lord, isinusuko ko po sa inyo aking mga pangarap. Sapagkat ayoko na maging Diyos-Diyosan sila sa aking buhay. Diyos-Diyosan. Ibig sabihin, dumarating po sa... Ito yung pangilila. Ibig sabihin, dumarating po sa panahon, na kahit po yung kanyang mga pangarap o ang mga pangalap po natin, pwede po maging Diyos-Diyosan sa atin. Gusto ko natin lahat sa Panginoon, hayaan natin na yung pangarap ng Diyos ang ilagay niya sa atin pong mga puso. Ayan, verse 26, seriousness of discipleship. Ang sabi po sa verse 26, sapagkat ano ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit papapahamak naman ng kanyang sarili, ano mabibigyan ng isang tao kapalit ng kanyang buhay? Seriousness of discipleship. Mga kapatid, naalala ko po yung sinabi ni Charles, ni Derek Prince. Parang patay na po yata yung libro niya ng Diyos. Sabi po niya, Derek Prince, ang tunay na mga Kristiyano ay yung tunay lamang na mga disipulo ng Panginoon. Sino yung mga tunay na Kristiyano? Sila lamang yung mga tunay na disipulo ng Panginoon. Madami po siya pinagkuha ng talata doon sa Bible. Sabi po doon sa Acts 11, verse 26, sabi po sa Acts chapter 11, verse 26, ito po yung first mention ng salitang Christian sa Bible. Acts 11, verse 26, at nang kanyang natagpuan ay isinama niya ito sa Antioquia. 1 taon silang nanatili roon sa kasama ng iglesia at nagtuturo sa mga maraming tao doon sa Antioquia. Unang tinawag na Kristiyano ang mga tagasunod ni Jesus. Sa English po, yung pong mga disciples doon ay tinawag na Christian. Ibig sabihin, hindi naman po lahat ng nagsasabing sila Kristiyano ay dumadaan sa ini-embrace ang tunay na discipleship. Hindi po lahat. Ang paliwanag po dito ni Pastor Derek Prince, wala tayong karapatan na sabihin na tayo tunay na Kristiyano kung hindi muna tayo tunay na mga disipulo ng Panginoong Jesus. Only those
only the true disciples are true Christians. Kung sino lamang yung mga tunay na disipulo, sila lamang ang mga tunay na Kristiyano. Ayun, Acts 11:26. Kapag po hindi nating willing na i-embrace ang cost, ang halaga, mabigat na presyo, mabigat na halaga ng pagiging disipulo ng Panginoon Jesus, wala daw po tayong karapatan na angkinin sa ating sarili na tayo maging mananampalataya. Na tayo mga mananampalataya ng Panginoon Jesus. Isa po, ang pagiging Christian po, isa pong mabigat na term na ginagawa pong napakadali ngayon, na ginagawa pong walang kabigat-bigat at walang kadating-dating. Subalit pag binase po natin ito sa Gospels at saka po sa Book of Acts, ang bigat pala ng pagiging isang mananampalataya. Talagang siya ay araw-araw pinapatay ang kanyang sarili at sumusunod sa buhay, naging buhay po ng Panginoon Jesus. Pero, verse 26, ang mabuti po dito, ang Diyos po ay hindi nakakalimot at tayo po yung palain. God will reward, Jesus will reward His true disciples. Verse 27, sapagkat darating ang anak ng tao na kasama ang kanyang mga anghel at taglay ang laki na kapangyarihan ng kanyang ama. Sa panahong ito'y gagantipalaan niya ang bawat tao ayon sa ginawa nito. Ayun, ayon po sa ginawa nito, bawat tao gagantipalaan po tayo ng Panginoong Jesus. At yung ating po paglilingkod, hindi po ito mawawalan ng saysay. Dahil si Jesus, ang kanyang mga anghel, matindi po yung kanilang karunungan. Yung ating ginagawa, nililista ng mga anghel sa aklat po ng mga gawa sa langit. Hindi po itong Book of Acts na nasa Bible na kundi sa aklat po ng mga gawa ng bawat tao, isusulat po ang ating pong lahat na pagpapagal. At sa judgment seat of Christ, tayo po'y gagantipalaan ng Panginoon, base po sa ating pong paglilingkod sa Kanya sa ating pong buhay. At sabi nga po doon ni Apostol Pablo ni Pastor Pedro, Apostol Pablo, ang ating paghihirap ngayon bilang tagasunod ng Panginoon ay napakaliit. Hindi mo maihahalin tulad sa karangalan darating sa atin kapag nahayag na po si Kristo. Dahil tayo po, kapag babago ng Panginoon Jesus, siyempre hindi naman po tayo naghahangad sa karangalan sa pagkataas. Pero pagdating po ng Panginoon Jesus, talaga pong pararangalan niya ang kanya pong mga tapat na tagasunod ng Panginoon Jesus. Kaya ito po, muli po, inuulit ko po, yung pong kahulugan po ng discipleship o ng disciple na binigay po sa kanyang Holy Spirit kanina during breakfast, sabi po niya ay ang tunay na disipulo ay pinapatay ang kanyang sarili upang mayakap at masundan ang halimbawang ang buhay ni Kristo. Ang tunay pong disipulo ay pinapatay ang kanyang sarili upang mayakap at masundan ang buhay ni Kristo na siya po nating guro. Dahil tayo po ang learner at siya po ang teacher. Ayan. Hallelujah. Hallelujah. Nais ko po naman manalangin. Shikala sakala tikala sakala shi. Tayo po muna ay umawit. Hallelujah. Hallelujah. Sikala sakala shikala sakala shi.
tayo po ay tumayo at tayo po ay manalangin. Hallelujah. Shikala sakala tikala ilahala sakala su. Mula sakala shikala sakala shikala ilahala sakala tikala i. Hallelujah. Father, mukala sakala shi. We choose to consecrate our lives, Panginoon. Pinipili po namin ihandog ang aming mga buhay. Pinipili po namin na consecrate ang aming pong mga buhay, Panginoon. Lord, tulungan mo kami na magkaroon ng tabang, Panginoon. Pawiin ang lahat ng takot sa aming pong mga puso, ang lahat ng pag-aalinlangan, Panginoon. We rebuke all the works of the enemy. We rebuke all fear in Jesus' name. Sinasansala namin ang lahat ng takot, lahat ng pag-aalinlangan sa aming pagsunod sa iyo, Panginoon, ng lahat ng pangamba na lalalahanin sa aming buhay na minsan hindi po namin maiwasan. Subalit natitingnan namin kung natititigan. Aming Diyos, aming Ama, we decide to put them aside, Panginoon. Uunahin namin, O Diyos, ang iyo pong kaharian at ang iyong katwiran. At alam namin na lahat ng mga bagay na ito, Panginoon, ay iyo pong ilalagdag sa amin. Kaya tinataspunan namin po mga pamilya, hallelujah, pamilya ni Brother James, kanya pong asawa, Sister Melody, kanya pong mga anak. Lord, bless them, Father. Bless them with your might. Bless them with your wisdom. Bless them with your holiness. Bless them with your love, Panginoon. And bless them with your finances, Panginoon. With your finances, when we declare that no weapon of the enemy shall prosper against them. In Jesus' name, let your leading be upon them, let your empowerment be upon them, Panginoon. At Lord, sa buhay po namin, sa buhay po namin pamilya, maging po sa buhay po ni Rabbi, Panginoon. Lord, sa banal na pangalan ni Jesus, we declare your wisdom, ang inyong pong paggabay. Bless us with your guidance. Bless us with your finances, Panginoon. Bless us with health and with protection, Panginoon. And keep us away from all the evil one. Give us wisdom sa aming mga decision making. And we rebuke and we cancel all the works of the enemy sa aming mga buhay, Panginoon. No weapon of the enemy shall prosper against us. Ang ibo sa pamilya po ni Sister Dulce, ni Sister Jimben, ni Sister Jubil, ni Pastor June, at ang iba pa, Panginoon, ni Sister Eva, Panginoon. Lord, we declare your blessings, we declare your love, your anointing, your wisdom, your protection, and your provision, Panginoon. And no weapon of the enemy shall prosper against us, Panginoon. Lord, extend your mercy, Panginoon. Pagpalain mo, Panginoon, ang pagtuturo po namin ng values sa mga high school, sa Agustin, sa Muna, sa lahat po ng mga school na pinagpupuntahan po namin, ng mga naglilingkod sa inyo, mga volunteer teachers. Pagpalain mo, O Diyos, at tinadala ko ng Lord, bless the hospital ministry, bless the evangelism ministry sa plaza, sa City College, maging po sa hospital, Panginoon. Lord, bless, Panginoon. Bigyan mo kami ng empowerment at bigyan mo kami ng kakayanan ng Panginoon na magdala ng mga kaduluwa sa inyo pong mga harapan, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Pala po sa huli pong basbas sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapaghahalap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian sa isang Diyos natin kapagligtas sa pamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin, sa Kanyang kaluwalhatian, kadakilaan, kapamahalaan at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailanman.